Magandang tanghali Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagamat suspendido ang klases sa ilang bahagi ng Luzon, tuloy naman ang pasok sa paaralan at opisina sa malaking bahagi ng bansa. Kaya naman narito po ang taya ng temperatura sa mga pangunahing lungsod dito sa Pilipinas. Unahin natin sa Metro Manila, inaasahan natin itong 25 hanggang sa 33 degrees Celsius na temperatura. Mainit po yan. Kaya naman sa mga papasok sa paaralan, huwag kalilimutan magdala ng payong. Panangga po yan sa matinding sikat ng araw. Sa Metro Cebu naman, inaasahan natin itong bahagyang mababang temperatura. Nasa pagitan lamang po yan ng 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. Kung kayo naman po ay naandito sa may bahagi ng Metro Davao, paghandaan lamang itong temperatura, ang minimum posible sa 24 degrees Celsius habang ang maximum posible po yan sa 32 degrees Celsius na temperatura. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. NDRRMC 911-5061. Bureau of Fire Protection 426-3812. Philippine National Police 117. Pag-asa 833-8526. MMDA Flood Control 882-4177. PVOX 426-1468 hanggang 79 at may local numbers na 124 o 125. Philippine Coast Guard 527-8481. Red Cross 143 o di kaya 790-2300. Department of Health 711-1001. DSWD 931-8101 hanggang 07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV. Mula sa pagiging tropical depression, isa na lamang low pressure area ang ating binantayan na si Bagyong Ambo. So kung ating pong babalikan, Biyernes ng umaga, nang una nating malaman sa pamamagitan ng Pag-asa at Panahon TV ang tungkol dito sa low pressure area na noon ay nasa bahagi ng Mindanao. Patuloy nga natin itong binantayan itong Sabado at pagsapit ng araw ng Linggo ng tanghali ay naging ganap itong bagyo matapos po yan na manatili ng ilang araw dito sa karagatan. At kaugnay nga po niyan nung araw ng Linggo, itinaas ng Pag-asa itong babala ng bagyo sa ilang lugar dito sa may bahagi po yan ng Southern Luzon. Pero matapos nga maglandfall o tumama sa Dinalungan Aurora, kaninang alas 12:30 po yan ng madaling araw, tuluyan na ngang humina itong si Bagyong Ambo at bumalik sa pagiging ganap na low pressure area. At batay nga dito sa 11 AM update ng Pag-asa ngayong Lunes, huling namataan itong LPA sa layo po yung 148 kilometers, yan po ay sa kanluran itong Vigan, Ilocos Sur. Inaasahan tuluyan ng hihina ito sa mga susunod na oras, subalit patuloy pa rin itong magpapaulan. Dito po yan sa may ilang bahagi ng Ilocos Region, hanggang dito sa may Cordillera, kasama rin itong Cagayan Valley. Habang ito namang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, inaasahan itong magpapaulan. Dito po yan sa malaking bahagi ng Mindanao. Itong LPA naman inaasahan nating tuluyan ng hihina at posibleng malusaw habang patuloy na kumikilos palabas ng ating boundary. Ayon naman sa Pag-asa, sa ngayon ay wala pang panibagong sama ng panahon na namomonitor. Maliban na lamang po yan sa grupo ng mga kaulapan, dito po yan sa may bahaging silangan ng Visayas. Kaya naman manatiling nakatutok lamang dito sa Pag-asa, Telebisyon ng Bayan at Panahon TV para oras-oras ay handa ka sa magiging lagay ng panahon. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang tanghali po sa inyong lahat.